sa sun and pool deck sa usa ka cruise ship. Nagtapok didto ang mga pasahero usa ka adlaw ni ana. Ug wala lang damha makigsunan dihay usa ka maanyag nga dalaga nga daw puno sa problema. Mikalit lang og ambak padung didto sa dagat sa ubos. Alirong dayon ang mga tao didto naglili kung naunsa na ang niambak. Ug diha usa ka hingkod nga lalaki ang misinggit na ngayon pakitabang. Tabangi in taon ninyo ang ako ang anak. Nya nanganti pagani siya. Kinsay makaluwas kaniya nining iyang kahimtang karon. Ako ihatag ang katunga sa akong katigayunan. Nya pwede ninyong pakaslan ang akong unika iha. Way nang interes makigsuonon kay puros mga dato pong tuwa dito. Way nang interes. Pero sa kalit dihay may tampisaw sa tubig. Sus ang kuan dihay makigsuonan usa sa mga crew members ni adtong maong luxury liner. Nya pila ra istorya, mikawa siya iyang dala ang maong babae nga igo lang na unconscious tungod sa lawom kaayo nga pagkahagsa ngadto sa tubig. Abiba ang mga tao pakpak. Nya gi-confirm sa amahan ang ihang saad. Sa dong akong ihatag kanimo ang katunga sa ako ang mga katigayunan ug pwede nimo minyuan ning ako ang anak tungod sa imong pagluwas kaniya. Ang gikutasan pa in taon nga crew member makigsuon nagkanayon, sir, pasensya na, di ko interesado sa imong anak kay minyo ko. Nya di sa ko interesado sa imong kwarta. Ang ako lang gyud, sir, please tell me kinsay gatukmod nako. Let me know kinsay gatukmod nako. Mga minahal, naay mga experiences and events sa ato ang kinabuhi nga magtukmod ka nato sa pagdiskubre sa mga butang nga nagtuot nga di nato mahimo apan makaya di ay. A little push is needed. Naapoy mga higayon nga kinahanglang itukmod ta aron ato ang mausisa ang ato ang kaugalingon in relation to the things nga sa atong tan-aw makaya nato pero dili di ay kung walay pag-abag sa uban. Mao tingali makaigsuonan nga sumala sa tulog karon kaayo nga kinaadman og gahom sa Dios nga maoy gi palutaw sa unang pagbasa. Ang atong kinabuhi nining kalibutan mahisama or sama sa usa ka paglawig, sungsong sa hangin ug sulog sa mga pagsulay niining kalibutana. Apan dinhi niining maong panaw sa pagkaplag og mga bag-ong kahigayunan, mga labas nga sinugdanan ug mga lahi nga kasidatian, anaa ang pasalig nga ang gugma sa Dios magpabiling malungtaron ug magbag-o kini kanato. Nya mao kini gihubit sa Salmo Responsorio ug sa ikaduhang pagbasa. Unya, kung atong langkubon kining maong kamatuoran, makaingon ta nga tin-aw kaayo kining gihulagway sa asoy sa santos nga ebanghelyo. Now that brings us to our first point. The Lord's instruction to cross to the other side of the Sea of Galilee was an invitation for His followers to move into a new depth of training in followership. Palihog pangitag panahon sa pagbasa, Hebrews chapter 5 verses 12 to 14. Mga minahal, gikan sa safety of the familiar and the comfortable, gipatabok sa Ginoo sa lanaw ang iyang mga tinun-an aron masinati nila nga bisan unsa kakalit o kadugay maghasol ang mga kasakit o katalagman, magsangkap kini kanila sa kahigayunan sa paglig-on sa ilang pagtuo o pagsalig sa Dios nga mao ang matuod ug bugtong natong dalangpanan.
makaingon ta nga nakahigayon ang Ginoo sa pagtudlo sa iyang mga tinun-an unsaon pagharong sa mga kabalaka o sa mga pagsulay nga ilang mahiaguman niining kinabuhia. Unsa gigamit niya nga imagery? Ang lawa. Kay sa ilang panahon makiigsunan ang lawa, nagtimaan man sa mga gahom sa kaguliyang o kadautan nga nakigsangka batok sa Dios. Apan, sa kaulahian, nakasinati o nahiagom sa kaparutan. Mga minahal, aron mas muhingkod ang pagtuo sa mga tinun-an, gihagit sila nga dili gayud mamidpid to the shore of the neutral, the usual, and the bare minimum. Hinunua, giagda sila to put out into the deep of followership, of discipleship, diin ang mga unos magpadayag sa Diyos ng gahom. Og diin ang pagkahanaw sa mga kabaybayunan, magtultol kanila sa pagtanaw sa himaya sa kapanganuran. Inana ang pamaagi sa Ginoo. Busa sa mga higayon nga kita gitayog o gihulga sa maingon tangpo nga mga lilaps of the unexpected and squalls of the devastating in life and in nature nga buot mo panipis sa sakayan sa atong pagtuo nga daw ana ganing cobweb sa Binisaya ana daw lawa-lawa dili gid unta nato kalimtan. Di gid nato kalimtan. It's time mo ni ato masinati. Naa kitay tinamod ug gamhanan nga pasahero sleeping at the rear end of our boats nga nagpaabot lang nga atong pukawon ang Ginoo. Busa mga minahal, inabagan sa Dios ng grasya, dili gayud unta kita magpadala sa pagkataspukan samtang nagkigbato kita against forces inimical to the kingdom of God. Tungod kay kita gipasaligan that God has been, still is, and will always be in control. Nya kini gihulagway sa tong Ginoo diha sa pagtuman sa hangin ug sa mga balod sa iyang pagmando kanila. Be still ug mituman sila. Ikaduhang punto mga minahal. When in the throes of life deteriorating into worse than worst, the image of the Lord sleeping peacefully with his head on a pillow at the back of the embattled boat should remind us of the gift of divine peace that the world cannot give, that the world cannot understand. Please find time to pray over Philippians chapter 4 verse 7. Mga minahal, kung nakabantay ta sa daghan kay mga biblical passages, particularly gospel narratives, kining ato ang gipamalandungan karon contains a very stern warning to the disciples. Gibadlong sila sa Ginoo. Kung mangita pataglaing pulo nga masakit-sakit, gikasab-an sila sa Ginoo tungod sa ilang takulang sa pagtuo diha kaniya ug tungod sa ilang kapakyasan sa pag-awat to imitate sa iyang pagsalig sa Dios. Gibadlong niya sila. Nganong gibadlong niya ang mga tinun-an? Tungod kay gipakaingon manggod nila nga ang Ginoo wala manumbaling, wala magtagad, gahapit na sila malunod. For the simple reason nga wala sila makaamgo nga the Lord's ability to sleep amidst the mayhem
and the unruly elements showcased his complete confidence in God. Wala na nila makita. Ang ilang nakita to ay nagtugtog dito, nakaako irigtog ni panuway ay nga hapit na tamalunod. They should have taken a second look. O imbis maingon sila nga indifferent ang Ginoo, makaingon sila, why is he so peaceful? Where did he get his peace amidst the storm? They should have taken a second look. Pero wala, tungod silang panic. Mga experienced fishermen pamanunta. Ang ilang nakita ra gyud tuay na tug. Unya sila nagpanik. Mga minahal, malagmit lang kay dili man kita makabasa sa unahuna sa Ginoo. Malagmit nahikatulog. Nahinanok ang Ginoo. Tungod kay masaligon siya nga ang iyang mga tinun-an, most of them experienced fishermen, kamauna unsaon pagdala sa sakayan taliwala sa talagsaong unos. Carpenter ba ang Ginoo? So iyang gitugyan ang iyang safety to experience fishermen. Posible na o posible pod nga gituyo niya aron sulayon sila. Apan tungod sa ato ang tawhanong kahuyangan o mga kakulangan sa makadaghan, imbes musalig kita sa Dios, nagsalig na hinuon kita kaniya. And we begin to pray as if everything depends on God only, as if God will do for us what we have been empowered to do for ourselves. Unya sa isang putanan ani makaigsuunan, we will find ourselves manudya sa Ginoo. Ilabi na kung muasdang na ang mga gumunhap sa kinabuhi, manudya na ta sa Ginoo. Why? Why, me Lord? What have I done to deserve this? God, do you even care that I am perishing? Kaya ato manggi, salig niya tanan, as if wala tay ikatampo. Mga minahal, the Lord is not indifferent to our plight. Larohon tani. He is not indifferent. Pero, He never promised. Wa gyud siya mo pasalig nato. Nga kitang iya mga sumusunod will always enjoy blue skies and smooth sailing. He never promised that. Please find something in the Bible to that effect. And I would change my mind. So far, wala, di ko kumbinsido. Para nako, wa gyud siya mosaad, wa gyud nang matangas kinabuhi. Ang yang gisaad mao ni, mas nindot ni. Makig-uban siya kanato sa kanunay until the end of time. And so, in the midst of the storm, in the midst of our sufferings, in the midst of difficult situations, unreasonable pains, makaingon ta nga we can still be at peace. Why? I'm not alone. God is toiling with me. God is suffering with me. And so we have peace deep down in our hearts, even as tears roll down our cheeks. Mga minahal, atong dawaton ni, dili kalikayan ang makalisdanan ni ining kalibutan. Inevitable. Dawatan na lang gina. The more you resist it, the more miserable you feel. Dawatan na lang gina. There are certain things beyond our control. Apan, naara nato kung ato ning tugutan to make us miserable. Kung atong tugutan nga marag mahimo tang alaot. Naara na nato. It's our choice. Pero dili ta kalikay ni ining maong mga kalisdanan. Busa, kung hadlaon na ta, kung hasiun na ta sa mga pagsulay ni ining kinabuhia, nga mukuso-kuso sa sakayan sa atong pagtuo, we will always remind ourselves, we need to look at the precious passenger that we have, Jesus the Lord. He is our stronghold.
Palihog pamalandungin ninyo. Psalm 18 verse 2. Nya kining maong stronghold na to atong kalawaton few moments from now. Ato siyang hangyoon nga dili gayud unta mawa sa atong panumduman ang iyahang abiding presence, especially at the down and out moments sa ato ang kinabuhi. Kay mauning mga higayuna na kita dali kayong mapukan sa mga haylo o pagtintal sa dautan.